corruption. Kaugnay rito, nasa linya po natin ngayon ang presidente ng VACC na si Sir Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, good morning. Good morning, Rod. Greetings of peace, justice, and truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Ayun, kayo ho ba ay pabor na i-amend itong batas ang juvenile justice para ibaba yung criminal liability ng mga menor de edad na involved sa krimen? Tama yun, Rod. No? Ang VACC it will support yung lowering from the age of 10 between 10 to 12, no? At yun, dumaan yan sa masusing pag-aaral katulad ng Australia at New Zealand, kung saan ini-implement yan. Alam po naman natin, Australia is one of the safest city in New Zealand. So in other countries, even sa United Nations, no? Kaya lang ang parameters nila sa United Nations for child protection is 15. So nasabi po namin yan kasi it's about time na unang na-roll out yung batas na yan. Noong 2006, it was revised, amended noong 2013 na hindi pa gaanong ang pagsibol ng social media, no? Different platforms. So we are talking of about 26 years. So nakita po naman natin, no? Hindi isolated itong mga incidents na ito. At yung maturity ng mga bata ngayon at the age of 10 is much different 20 plus years ago. At makikita natin ang laki talaga ng pinagbago. So nakakaalarma at nakakabahala. So it's about time na we embrace to lower yung criminal responsibility or accountability to between 10 to 12 years old, Rod. Between 10 to 12. Okay. May nakita, may butas ho ba kayong nakita dito sa kasulukuyang batas? Ang nakita nga natin dito, hindi quickly o hindi agad-agaran na-address yung pag-advent ng social media. At yung batas itself is okay na rin, no, na revise, but yung biglaang pagbabago ng because brought about by social media, yun so we should adapt sa mga panahon, no, yung pagbabago ng panahon. So kaya we fully support that, and basing do sa first world countries like sa Japan is 14 years old, even sa India nga 7 years to 12 years old are criminally accountable. India for severe cases, pag alam nila yung consequences ng ginagawa nila, they can mayroon jail term po yun, the same as yung mga adult. So ang ina-adapt natin yung mga Australia, yung 10 to 12 sa Australia, New Zealand po yan. At dumaan yan sa masusing pag-aaral, involved dyan yung multi-sectoral public consultation, consisting of yung 5 pillars ng criminal justice. Nandiyan yung law enforcement, prosecutors, yung mga piskal, mga judges, all levels ng court. At importante rin yung penology, no, kung saan na doon yung reformation. At yung panlima nga, yung community natin, kung saan yung mga first responders dyan, yung mga barangay kape, yung barangay. So sa pag-aaral na yan, doon inadapt, tailored fit yung 10 to 12. Sa atin, siguro this is a call for us na magkaroon ng public consultation, multi-sectoral, involved natin ang taong simbahan, NGO, members ng media, yun nga, mga retired justices. So somehow we can come up with yung mas ma-revise yung batas po. Oo, so sinasabi nyo, Sir Boy, 10 to 12, okay? Yun ang sinasuggest ninyo, between 10 to 12, depende yan sa
kung ano yung ipapanukala nila diyan, kasi yan naman ang ngayon binabanggit na edad para sa posibleng amendments dito sa kasalukuyang juvenile law, no? Para sa criminal liability dito sa mga menor de edad. So, kung sakasakali 12, okay, ang gagawin nilang criminal liability sa edad ng mga menor de edad na involved sa isang krimen. So 12 pataas po pwede nang ikulong kung mapapatunayang may sala. No, ang ina-adapt po namin is yung criminal responsibility, accountability at the age of 10 Okay. to 12, no? Yun ang they will face jail term. Kasi ito po, it will be sending a very strong message dito sa mga 10 years old and above na yung certainty of punishment, yung kasiguraduhan ng jail term, kulong, it is a big deterrent. Kasi alam naman nila yung consequences, no, na magiging resulta nung action nila. Yung discernment, no, yung tinatawag na discernment, alam nila ang tama at alam din nila ang mali. So yun doon ang point po namin at that certain age, kasi as early as 5 years old or younger, nakikita nyo nagfi-Facebook na, may hawak na mga iPad, yung mga ganon. So advanced po ang mental thinking nila. So, yun. At Rod, gusto ko lang sana maiadd, sana bisitahin din natin yung DSWD, yung kung saan din kino-confine, no, yung bahay kalinga, na gaano ba ka-perpekto ang reformation nila dito. No? Once makumit dito, hindi tayo masyadong nabibigyan ng linaw kung yung procedures nila, no, operational procedures nila, kung paano nilang ina-handle, kung paano nilang nire-rate. So yung hindi natin alam kung gaano ka-perfect yung engagement nila dito, yung mga psychiatrist nila, yung mga medical staff nila to reform. Sana mabigyan ng linaw din yun. Opo. Well, talagang masalimuot, no, itong usapin, lalo tigit doon sa binabanggit nyo nga na discernment. Kung alam na ba yung bata sa edad na ito yung tama o mali yung ginagawa niya. Di ba, Sir Boy? Kasi kung 10 years old, tama ho kayo, iba yung kabataan noon, iba talaga yung mga bata ngayon. Noon, 10 years old, makikita ninyo, nandyan pa sa daan, sa lansangan, naglalaro ng patintero. Ngayon, iba na. No? Yung kanilang mga ginagawang aktibidad. Oo, sa kanilang sarili. Now, pero yung usapin ng discernment, 10, do you think, alam na nila kung ano yung tama at mali? Ang tingin ko, alam nila yung tama at mali. Alam nila yung consequence ng actions nila. At katulad ng kaso na to, 14, no? 15. Dahil alam nila, nabasa ko rin sa mga ibang news na parang premeditated. Alam nila yung consequence na gagawin nila at alam nila na walang criminal accountability sa Philippine Juvenile Justice System ang edad na 15. So, ang pasok lang ata dito yung isa, no? Yung 14-year-old. So, alam nila yung consequence na madudulot ng aksyon nila. At nakita po naman natin dito, ito yung dapat special case nga to, no? Dahil masyadong severe yung ginawa nila, karumal-dumal, kung saan 20 plus ang injured, saka 3 po ang patay. Kaya, so dapat they deserve jail term. Hindi ko alam kung paano nilang i-rehabilitate ito. Yun, again, going back, bisitahin natin itong bahay kalinga. So,
paano naman, ako kasi biktima rin kami, no? I'm speaking in behalf of the family, the victims. Nakikiramay po kami, ang BACC po sa inyo, masakit. Ano po ang mararamdaman nyo kung yung anak nyo binaril, pinatay, tapos in less than a year, 1 year, lalakad. Walang jail term na karapat-dapat. Ang sakit po yun sa isang magulang. At sana naintindihan nyo why we are adopting yung 10 to 12 years old na accountability. Well, sabi nyo nga, alam nila itong dalawa, lalo na yung 15, na walang criminal liability, no? Dito sa ginawa nilang krimen. Pero yung gumawa ng batas, sinasabi, ang batas malinaw na kung ano yung karapatan lamang na mayroon ang mga menor de edad na involved sa isang krimen at hanggang saan lang. Okay? At ito ay hindi lang tama na ipapatupad. Well, ito opinion ko lang din, diba, Sir Boy. Baka itong mga menor de edad, alam nila na may ganitong batas na pinoprotektahan ang kanilang karapatan. Pero baka mali lang ang kanilang pananaw pagkakaintindi sa batas. Okay? Hindi masyado nilang naiintindihan yung pinakabuot ng batas. Basta alam lang nila may juvenile law, pinoprotektahan ang kanilang karapatan kung involved sila sa krimen. Pero hindi talaga nila alam yung buong batas. For me, sa tingin ko, baka siguro panahon na rin para maituro ito, maisama sa curriculum sa paaralan. Okay? Ituro sa mga bata kasi ngayon, even yung mga nasa 1-year-old para 2 years old, yan ang tinatakot nila sa magulang. Huwag nyo kaming papaluin. Okay? Isusumbong ka namin sa pulis. Okay? Ikukulong ka namin. Diba? Ibig sabihin, may idea na ang mga, pero hindi nila alam yung sinasabi nila. Basta alam nila may karapatan sila. Okay? Well, yeah, go ahead, sir. Rod, I fully agree with you, no? Dapat may information dissemination Yes. sa lahat ng levels. Yung information dissemination na yan could start by including yung Juvenile Justice and Welfare Act as part of the subjects, no? Correct. Yan din yung proposal po namin doon sa anti-hazing law. Ang anti-hazing law kulang din sa information dissemination kasi nga hindi sa part ng curriculum, no? Katulad nung sa kami sa UST, Theology 1, TEU 2, TEU 3, TEU 4, that's about religion. So dapat ma-include yan as kahit na 2 to 6 units man lamang para alam nila, aware sila dun sa Juvenile Justice Act para for their guidance. Tama ka masalimuot din yung batas. Masalimuot kaysa sa pinag-uusapan ngayon, kasi paulit-ulit na lang pinag-uusapan na i-amend itong kapag may ganitong klase mga insidente na involve ang menor de edad. Pero, naisip ba ng DepEd? Kaya alam kaya lahat nito mga, kasi yun ang ginagamit nila. Baka yun ang isa sa mga nag-uudyok sa kanya na gawin namin kasi wala kaming criminal liability dahil wala silang sapat na kaalaman sa batas. Oo, Rod, yun nga mali yung mensahe rin, no? At kaya dapat nga ma-include sa ng DepEd as one subject, no? Or ma-include for information dissemination. At yun nga, to send a very strong message na yung criminal responsibility, accountability, nandun pa rin. Correct. Opo. Alright. So anyway, Sir Boy, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Rod. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Volunteers Against Crime and Corruption President
Arsenio Boy Evangelista mga kasama ngayong umaga.